hanap ko'y ligaya't kaunting Ako'y manggagawa, butil ng buhangin, sa daay panambak, sa timplo'y gamit din. Buhay ko'y sa Diyos utang nga marahil, ngunit ang palad ko'y utang din sa akin. Alam ko ang batas. Tao, manggagaling sa sariling pawis ang inyong kakanin. Sambundok na ginto ang aking dinungkal, kahit nakaputol, di binahaginan. Ang aking inani, sambukaring palay, ngunit wala akong isaing man lamang. Ang buhay ng iba'y binibigyang buhay, habang nasa bingit ako ng libingan. Nung dumating yung panahon ng 1982 labor crackdown, sinasanay na niya ako sa mga gawaing opisina. At doon niya ako sinimulan na na maging makahalubilo yung mga manggagawa, ganyan. At doon ko nakita yung yung pagiging leader ni Kabel sa hanay na manggagawa. Na talagang pag sinabi mong wala dito si Kabel parang itsura ng manggagawa parang yung talagang parang nanghihinayang na hindi siya nakita, hindi narinig yung advice niya, hindi parang gusto maramdaman agad ng manggagawa kung paano itataas ni Kabel yung kanilang mga moral. Kaugnay doon sa problemang kanilang kinakaharap. Ganun siya kung humarap sa mga tao, ganun siya kung humarap sa masa. Wala man siyang material na bagay na maitulong, pero yung diwa ng pakikibaka lagi niyang ipinapasok sa puso't isipan ng bawat taong nakakausap niya. ang ating puso, baguhin ang mundo kahit kailan. Sa pagtakas niya nung 84, babalikan ko lang. Ang unang pinuntahan niya agad ay hindi yung mga bahay ng mga kamag-anak. Pinuntahan niya agad ay isang picket line sa Taguig, At doon ay nakisalamuha siya sa mga manggagawa. At eventually nga ay siya ang naging Secretary General ng KMU bandang 1986. Tapos naging Vice Chair hanggang sa maging chairman nung mapaslang si Calando Olalia noong 1987. Si Kabel bilang kinatawan ng masang anak pawis dito sa loob ng Kongreso ay isang kinatawan ng mga inaapit pinagsasamantalahan na may matibay at di matitinag na paninindigan o prinsipyo sa paggigiit ng mga saligan at demokratikong karapatan ng ating mga lalo na ng masa anak pawis ng mga manggagawa at mga magsasaka. Makikita mo yon talagang buong higpit na pagtangan at consistent na paghahapag at paghahayag ng paninindigan o pagsusuri, kahilingan ng mga manggagawa at magsasakat ng iba pang inaapit pinagsasamantala. Halimbawa dyan yung laban dito sa 125 pesos across the board nationwide para dun sa ating mga kapatid na mga manggagawa sa pribadong sektor, at yung 3,000 pesos para dun sa mga kawanit manggagawa naman natin sa pampublikong sektor. Si Kabel ay tumutulong sa mga maralita. Sa katunayan, isa ring maralita si Kabel na ngayon ay nakatira sa Gao Litex dyan sa Quezon City. Hanggang ngayon naririyan siya at ito makikita natin sa kanyang tahanan na siya ay talagang maralita na tulad natin. Noong nagtuturo ako ng history, tinuturo ko na yung mga sectoral issues. Sinasabi ko sa mga bata and our teachers na itong mga tao are the real heroes of our times because they bring about a sign of hope for our workers.
So ayan si Cabell sa akin, nagdadala ng hope for the Filipino people. Matatag, masipag. Pangalawa ay talagang tuloy-tuloy, no, yung kanyang commitment sa sambayan ng Pilipino, lalo sa mga manggagawa. At kung huli-huli lang, hindi siya kayang takutin, no? Kasi hinuli na yan ng panahon ni Marcos, no? Kinulang yun ng panahon ni Marcos. Ito ba ang ating demokrasya? Sino pa ang nananalig sa taguring demokrasya? Sino pa ang nakikinig sa huwad na patriota? Pangakong sinungaling, panaginip at utopya. Bonifacio, ang tabak mo'y kailan muling magbabaga?